Everybody say, praise the Lord. Let us open our Bible on Isaiah 41 verse 10. Praise the Lord. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea. I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Ayan. So, hindi maiwasan na tayo na naglilingkod ng buong puso sa ating Panginoong Hesukristo na namumuhay sa makadiyos na pamumuhay, ay hindi maiwasan, meron talagang mga persecution. Kaya nga, there is no exempted. Walang exempted. All that will live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Kaya, ang sinabi dito, fear thou not, huwag kang matakot, for I am with thee. Kasama mo ako. Be not dismayed, huwag kang manghina, for I am thy God. Ako ang iyong Diyos. I will strengthen thee, palalakasin kita. Yea, I will help thee, tutulungan kita. I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Kaya tandaan lagi natin na huwag tayong makilos sa ating pagiging godly sa sanglibutang ito. For the sake of His righteousness, let us stand, magtayo tayo, manindigan tayo ng buong puso. Alam mo bakit? Kasi tayong ilaw sa sanglibutang ito. Kailan ang ilaw magagamit? Panahon sa dilim. So itong sanglibutang ito na napakadilim, maliban sa ngit-ngit nga itong murag alkitran, madilim dahil maraming mga tao na impluensyado sa mga kadiliman, sa kasamaan, sa kasalanan, sa kalikuan. Ito na yung magiging contrast sa buhay natin. Pag tayo ay naninindigan sa righteousness of God, tayo yung maging ilaw sa harapan ng kadiliman, harapan ng mga tao. Ang purpose ng Diyos na sinabi niya sa kanyang mga disipulo, ye are the light of this world. Let your light so shine before men. Yun na yung instruction ng Diyos sa kanyang mga disipulo. The same instruction din ng Diyos sa buhay natin. Ano yung natutunan natin sa kanyang mga banal na salita? Diyan nababatay yung righteousness ng Diyos. Yung sinabi ni Pablo, for therein the righteousness of God revealed. I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe. For therein the righteousness of God revealed. So yung righteousness natin nababatay dito sa kasulatan. At dahil sa pasimulat sa pulpa ay tinukso ni Lucifer o ng serpente, which is the devil, yung ating mga magulang Adam and Eve. Sa buhay natin ngayon, wag nang pahintulutan natin na mangyari yan, lumaban tayo. At habang lumalaban tayo, wag tayo matakot. Praise the Lord. Hindi kayo nakikipagpunyagi tayo sa laman at sa dugo. But we are fighting, upholding the righteousness of God in our lives. Ang pinaglalaban natin yung for His righteous cause. Alang-alang sa kanyang righteousness. Parang yung nangyari ba sa mga anak ng Diyos sa Old Testament? Gusto silang paluhurin sa idols, gusto silang pahintuin sa pag-pray, gusto silang tuksuin, mag-commit ng adultery, lahat-lahat na ng mga batas ng Diyos na ibinigay na wag dapat gawin, yun ang pinapagawa sa kanila. Pero dahil sila ay nanindigan at hindi sila natakot, yung pangako ng Diyos that I will be with thee, nangyari yun. Fear not, huwag kang matakot, for I am with you. I am your God. I will strengthen you. I will help you. Nangyari yan lahat. So, ganoon din po sa buhay natin ngayon. Tulad yung kapatid ko na si Weng Weng. Laging nagpi-prayer request.
Kasi sa Manila, meron silang housing na kinuha. Meron silang car loan. Meron silang bills, monthly bills, malaki. Meron pa silang mga previous na mga kailangan bayaran. Ngayon, huminto yan siya sa pagtatrabaho dahil hindi siya payagan magpalda. At tinatanong siya ngayon ng company, kailan siya mag-report? Sabi niya, "Sir, kung hindi niyo ako payagan sa request ko sa inyo na mag-skirt ako, mag-resign na lang po ako." So, lagi siya nagme-message sa akin, "Kuya, bahala na mawalan ako ng trabaho. Basta matupad ko yung will ni Lord Jesus. Basta magawa ko yung kalooban ng Diyos." Kasi sa bawat devotional, bawat preaching na naririnig ko sa live, ay nag-i-encourage sa akin, nagbibigay sa akin ng tapang na maka-Diyos. Kaya yun. At lagi siya nagpapasupport sa akin sa prayer na i-supply yung mga pangangailangan niya. Ito lang lately, kabababa ko lang galing sa bundok, wala namang signal gaano doon. Dito ko na-receive yung message niya. Masayang masaya siya. Kasi yung nag-decide pala na hindi siya payagan, hindi pala yun ang officer na mag-finalize. Meron pa palang pinaka-head nila. Yun ang hinipo ni Lord Jesus ang puso. Yun ang talagang may karapatan na magdesisyon. Yung final talaga. At finally, pinayagan na siya na mag-skirt sa kanyang pag-report sa kanyang trabaho. Praise the Lord! Tingnan mo. Kung matakot ka, siyempre sabihin mo, trabaho lang bitaw yan. Pag uwi ng bahay, hubarin ko lang yan. Yung mga ganon. Because our God is omnipresent. He is in everywhere. And how could you show your light in the dark? Paano mo mapakita yung liwanag mo sa dilim? Kaya sabi niya lagi sa akin, "Bahala na kuya. Mawalan man ako ng trabaho, basta si Jesus ang sinunod ko." Sabi ko, "Praise the Lord. Mapalad ka, Wing. Huwag kang matakot." Ako naman lagi nag-back up sa kanya. "Huwag kang matakot. Hindi ka iwanan ni Lord Jesus. Hindi ka pabayaan ni Lord Jesus Christ. I-supply ni Lord Jesus ang lahat ng mga pangailangan mo." And dahil dyan, nung hindi pa siya nakapagtrabaho, she was able to have some business as additional of her income. Tapos, nabalik pa siya sa trabaho. Praise the Lord. Tingnan mo. Kaya, for the righteousness sake, para sa kanyang katuwiran, huwag tayong matakot manindigan. Kasi gusto talaga ng Diyos ma-reveal ang righteousness niya sa pamamagitan, sa paggamit sa atin. Kung duwag tayo, katulad tayo sa mga tao dito sa Bible na hindi nanindigan, puro duwag, paano na lang makita yung kaliwanagan? Pero kung maging katulad tayo sa mga anak ng Diyos dito na mga matapang, kaya yung liwanag ng Diyos, nag-shine doon sa Babylonia, nag-shine doon sa Egypt, saan man naroroon ang mga anak ng Diyos, anumang trabaho nila, nanindigan sila sa tuntunin ng Diyos, nagliwanag. Ang kadiliman nawala. Naliwanagan hanggang doon sa hari. Kaya doon. Tapos pinapasa niya sa akin yung communication niya doon sa company na kanyang gitrabahuan. Puro verses. Kasi nagtatanong, "Wing, what is the reason? Ba't ayaw mo nang magpantalon?" Nag-quote siya ng verse, Deuteronomy 22, verse 5. "Sir, ito po, sir. Wing, hindi talaga pwede." Tapos sagot naman siya, "Mag-resign na lang po ako, no problem." Hindi siya natakot. Di ginawa ng Diyos, yung pala, hindi pa pala yun. Yung officer na yun na sa kanya, hindi pa pala yun ang final. Mabuti na lang, meron pang higher na officer na siya talaga ang magpa-finalize. Pumayag by the grace of God. Nakaintindi sa stand. Kaya,
What is the purpose of this? Bakit ayaw ng Diyos na matakot tayo? Bakit gusto ng Diyos magpakatapang tayo? At siya mismo nagsabi, samahan ko ikaw. Palakasin ko ikaw. Tulungan ko ikaw. Bakit? Kasi ang main purpose nito, para ma-reveal ang righteousness ng Diyos. Praise the Lord. Basahin natin yan. Isaiah 56 verse 1. Praise the Lord. Thus saith the Lord, keep ye judgment and do justice, for my salvation is near to come, and my righteousness to be revealed. Yes. And my righteousness to be revealed. Eh, sino ang gagamitin niya? Eh, siyempre tayo. Na naging kaisa sa Diyos. Tayo. Na sumampalataya at sumunod sa kanyang kalooban. Tayo yung nagbe-bear ng mark of Christ. Kaya nga sinabi nga ni Paul, I bear the mark of Christ in my body. From now on, let no man trouble me. Ibig sabihin niyan, huwag na kayong maghadlang sa akin. Nakalimbag na sa katawan ko, nakatatak na sa katawan ko si Kristo. Siya na yung makikita, yung righteousness na niya. Walang taong sino mang magbabagabag sa akin. I will stand for it. O, diba? Ang gospel of salvation, gospel of the kingdom of God was being preached to many places where Paul is being sent by our Lord Jesus Christ. Nandyan yung church, patayo. Church of Thessalonians, Church of Philippians, Church of Galatians. Dami. May mga individuals pa dyan na mga niligtas. Si Timothy, si Philemon, puro mga bunga yan. So, the light is being sown. No? Natanim yung liwanag. Eh, yung buhay natin, huwag tayo matakot manindigan. Alang-alang sa kanyang katuwiran. Praise the Lord. No? Huwag. Kasi purpose yan ng Diyos na isagupa yung dilim tsaka liwanag. Hindi naman manaig yung talaga yung dilim eh. Sa liwanag eh. Subukan mo yung ilaw na maliwanag, dalhin mo sa dilim. May dilim pa ba dyan na magtabon sa ilaw? Wala. Ano yun niya yan? Wawalain niya yan. Liliwanagin niya yan. Kaya sa buhay po natin, manalig tayo sa pagliligtas ng Diyos. Threatened ka sa trabaho mo, huwag kang matakot, panindigan ka. Threatened ka sa pag-aaral mo, huwag kang matakot, panindigan ka. Threatened ka sa pamilya mo, huwag kang matakot, panindigan ka. Kung ano-ano pa man. Kasi gusto ng ating Panginoong Kristo, ang salvation, ipakita niya sa buhay mo. Ang pagliligtas, ipakita niya sa buhay mo, makita yan ng mga tao, di yan matatago. God is your salvation. Basahin natin. Isaiah 12:2. Praise the Lord. Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid. For the Lord Jehovah is my strength and my song. He also is become my salvation. Yes. Praise the Lord. Siya yung kaligtasan natin. Alam niyo na nag-fellowship kami ni Brother Ronald Dunggon, yung tribal chieftain dyan sa Tubaon, Barangay Tubaon. Nagkwento siya sa akin. Sabi niya, Pastor Chit, naalaala mo yung ating krusada na yon na matawag natin na inimbita ka mag-speaker sa araw ng Thanksgiving ng Tubaon. At sinabi mo pa nga sa mga tao, lumabas sa bibig mo, itong lugar na ito, kaya tinawag itong Tubaon, dahil maraming saging na tubaonon. Mauna, tubaon. At tumawa yung mga tao, na-realize nila, ngayon pa lang nila na nakuha, dun pala nag-derive yung word tubaon sa barangay nila because of that banana. Pagtapos ng ating preaching, ginather yung mga officers, kagawad, kapitan, lahat. Di ba nagtanong ako, anong gusto mo, Kap? I-pray ko para sa barangay mo. Siyempre, ang gusto ng kapitan, peace and order. Dahil may mga NPA daw, alam mo, kanggusan, well-known yan ng NPA, laging yan. Well-known yan. Sige, Kap, gusto mo ng peace and order? Yes. Ano pa, Kap? Gusto mo ng prosperity? Yes. Yun, nag-pray kami doon.
Alam niya nung sabi, bakit alam ni Brother Ronald Donggon as a tribal chieftain? Siyempre, kabahagi siya ng activity like session ng barangay. Mula kapitan, kagawad, tribal chieftain SK, ano ba yung tawag yan? Kasama yan eh. Set yan eh. Kaya alam niya yung current event doon. Alam mo nung nangyari sa prayer natin na dininig ng Diyos? Pastor Chit, miracle talaga. Yung lahat ng mga pinray natin doon natupad. Bakit? Unang-una, 3 commander ng NPA ang sumurinder. Ikalawa, meron doong hindi sumurinder, matigas masyado, napatay na. So, wala ng gulo, wala ng mga NPAs ngayon. Peaceful na masyado. At yung sinabi mong tubaon dahil maraming saging, ang kapitan namin ngayon, siya ang number 1 pinakamaraming saging na plantation. Dahil dyan, nag-boom yung kanyang plantation. Siya yung pinakamalaking volume na supplier ng banana sa barangay namin, Barangay Tubaon. Yun. Natupad yung Bakit? Hindi man tayo natakot. Natamaan ng matamaan. Masagasaan ng banal na salita ng Diyos ang mga Ang dami pa namang pastors doon na nagkinig. Dami pa namang mga iba-ibang mga group of churches doon nakinig. Hindi tayo natakot. Bakit? Gusto ng Diyos ma-rebuild ang kanyang righteousness. At dahil hindi tayo natakot by terrible things, He will answer us. Praise the Lord. Tapos, bago tayo magbaba dito, tumawag sa akin yung isang Kagawad Roberto. Yan si Kagawad Roberto, nagpa-pray yan sa atin, sa sakit, sa atay noon. Lumaki na yung atay niya. Nung naprayhan siya, minilagruhan siya ni Jesus Christ, instantly pinagaling siya. Ilang kagawad na ang kanyang natapos. Siya pa rin nandyan pa rin siya, pasok pa rin siya. Siguro, since naprayhan siya, 3 terms na as kagawad ang kanyang naranasan. Kagawad Roberto, tumawag sa akin. Pastor Chit, praise the Lord, nabalitaan ko na nandyan ka sa Kanggusan. Saan ka na ngayon? Nandito na ako sa San Ignacio, may kinasal kami. Ikaw, kagawad, asa ka na? Nanak ko diri sa mati. Nanawag ra ko nimo kay gimingaw ko nimo. Gusto unta ko makikita nimo. Makadungog ko sa Word of God. Basta marinig niya nandyan tayo, magpunta talaga yan sa venue para lang makarinig ng Word of God. Kasi yung mga prayers natin were answered by God. Praise the Lord. Dahil dinadala natin ang righteousness of God, hindi dogmas, commandments made of man, but according to the preaching of Pastor Samuel Algabre, which is no other than the Word of God. Yun ang pinasa niya sa atin, pinapasa natin sa lahat ng mga kongregasyon, lahat ng mga places na mga tao, mapalad yung mga nahayagan ng kanyang righteousness. Kasi by terrible things, God will answer them. Praise the Lord. So, basahin natin ang Psalm 65 verse 5. How God will answer us. Praise the Lord. By terrible things in righteousness wilt thou answer us, O God of our salvation, who art the confidence of all the ends of the earth and of them that are afar off upon the sea. Yes. Alam mo yung Barangay Tubaon? Sa panahon ni Pastor Samuel Algabre, yan yung lugar na hindi tumanggap sa krusada ni Pastor Samuel Algabre. Hindi tumanggap. Punta si pastor sa mga barangay official, ayaw nila. Punta siya doon sa community, ayaw nila. Punta siya doon, walang tumanggap. Ang leading ni Lord Jesus Christ sa kanya, itaktak ang abog sa imong sapatos ni anang dapit nga di mo dawat nako. Ano nangyari sa Barangay Tubaon? Ang lupa doon, nagbiak, tapos bumagsak. Wala nang establishment doon na area.
Kaya nung pumunta kami sa Barangay Tubaon, yung kasama namin si Brad Pabs, tinuro sa akin, Pastor Chit, maoning area. Nagitunglo sa Diyos. Hanggang ngayon, walang tao. Binilipat na lang nila yung sentro sa ibang lugar. Ha? Kita mo talaga. Hindi mo maintindihan kung anong nangyari doon. Tingnan mo. Matindi. Ang Diyos natin. Ang kaligtasan, mangyayari sa maniniwala. Pero doon sa mga hindi maniniwala, distraction. Tingnan mo yung preaching ni Noah. Doon sa hindi naniniwala, distraction. Doon sa naniwala, salvation. So, ganun ang word of, we are savor unto life and unto death. Unto life to those who will believe. Unto death to those who will not believe. Tapos nireport na naman sa akin ni Brother Ronald. Updated yan masyado eh. Pastor Chit, kahinomdom ka sa bilyar. O, katong Chinese din ha nga si Jaime Lim ata to. Oo. Di ba? Nagkrusada ta digto. Kay maayo kay yang saad ya pag abot nato digto, ni balibad siya. Wa kita pasudla sa iyahang balay. Wa na gid siya ni tagad nato. Di ba nako ang kaato? Tapos niingon ka sa mua, sikreto lang. Tak. Lakaw mi. Yan sa may nahitabo. Kabalo ka sa nahitabo, Pastor Chit, na stroke siya. Then ang iyang business, nitiorok. Nasunog pa ang iyang balay. Ang iyang mga truck, nabaligya tanan. Niagto siya Amerika. Ibalik gihapon sa Pilipinas. I don't know nga wala siya mo successful dito. Hantod siya. Ni pass away. Hurot tanan niyang kabtangan. Dito pa na ako nadungog. Doon ko pa narinig. Kaya, by terrible things, He will answer us. Saan man tayo pupunta, wala tayong katakutan. Basa, bakit? Romans 8:31. Praise the Lord. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Yes. Bakit? Ano palang purpose natin doon sa kanila? To save them, to bless them by our God. And yet, they shown, nagpakita sila ng negative. Tayo na nag-sacrifice, tayo na sadyang pumunta doon, hinatid na sa kanila ang ebanghelyo. Unlike ito kay Brad Lito, hindi si Brad Pabsa, yung taga Dumoy. Nung pumasok kami sa bahay niya, kasi kilala pala yan ni Pastor Alan Castle. Anong sabi niya? Sigaw ka agad siya. Welcome. Pasalamat ta. Kay ang pulong na sa Ginoo ni sulod sa atong balay. Praise the Lord. Ani na mo diri, magsimba ta. Gidawat niya ang pulong sa Dios. Kung dili na nako na siya ginatawag-tawagan, siya na mo anhi diri kada Domingo. Last Sunday na daw siya diri. Siya, Pastor, wala lagi ka last Sunday. Oo, na ako sa bukid. Maayo kay nakaanhi ka. Oh, praise the Lord. Gidawat niya ang pulong. Unsa iyang ipampo din hay gitubag. Na siya palitunon nga worth 2 million nga yuta sa tabi niya. Nagpasalamat siya, Pastor, magpasalamat ko kay Jesus, pagpaampo ko nimo. Kay nag-grant ang akong gipangayo by the grace of God. So, gi-bless siya. Praise the Lord. Oh, so, muna, salvation and blessing to them that will believe our God, the gospel of Jesus. Destruction and shame and poverty to them that refuse the salvation of the Lord. So we have the boldness, we have the power, we have the authority to bring the gospel of Jesus Christ to all men dahil buhay siya na Diyos nating pinaglilingkuran. Doon natakot si tinipo ng Diyos si Brad Dudo. Yung pagbigay doon ng Word of God na ang pulong sa Diyos nga igahatod sa bisang asa sa mga tao sa kalibutan, dili nimo balik ngadto kaniya nga walay kapuslanan, aduna gyud mahitabo. Digto sa mo tuo, maluwas sila. Digto sa di mo tuo, mahitabo ang kalaglagan nila.
Dito siya dikurog by the grace of God, by the power of God. Praise the Lord. Why? If God is for us, who can be against us? Sa panahon pa yan ni Pastor Samuel Gabre, walang nakatandog, walang nakatouch sa kanya. Gustong babaril, gustong saksak sa kanya through dagger, wala talaga. Yung mga yam-yam na mga mangkukulam, wala talaga. The same is happening to us today. Praise the Lord. Kaya, therefore, let us not be afraid. Let us not be fearful, but rather, let us claim His promises that He will be with us, He will strengthen us, He will help us, He will deliver us. He will use us for His honor and for His glory. Praise the Lord. Kaya, ganun. Kasi tayo, representative tayo ng Diyos. So, ang stand natin, righteousness and holiness. Kasi yan yung kanyang image, yan yung kanyang karakter, yan yung kanyang glory, wherever we might go. Yun ang stand natin, because that is the ways of God. Basahin natin. Psalms 145, verse 17. Praise the Lord. The Lord is righteous in all His ways and holy in all His works. Yan siya. Yan ang Panginoon natin. The Lord is righteous in all His ways and holy in all His works. Di ganon din tayo ng mga servants of God. Ganon din tayo ng mga anak ng Diyos. Sasamahan niya tayo. Hindi niya tayo iiwanan magpakailan paman. Kaya anong purpose? Anong gusto ng Diyos? Bakit wag tayo matakot? For His righteousness sake? Anumang persecution sa trabaho, sa pag-aaral, sa relatives, sa anumang dako, sa buong sanglibutang ito, because He want that His righteousness be revealed to all people of the world. Saan man tayo pupunta. This is an opportunity for us na ma-reveal yung righteousness ng Diyos, yung holiness ng Diyos saan mang mundong ito. Para ang mga tao matuto manalig sa Diyos. Ang tao matuto sumunod sa Diyos. Ang mga tao matuto magsamba sa Diyos. Ang mga tao matutong matakot sa Diyos. Mag-serve sa ating buhay na Diyos. Praise the Lord! So, i-pray natin yung mga ninang-ninong, some of them, na nag-bless ni Lord Jesus Christ. May mga taga-Davao doon. Dalawa na na-met ko. I-pray natin sila na they could visit us here. Kasi nadama talaga nila ang kapangyarihan ng Diyos sa Word of God. Praise the Lord! Basahin natin ang last verse, Isaiah 51, verse 5. Praise the Lord. My righteousness is near, my salvation is gone forth, and mine arms shall judge the people. The isles shall wait upon me, and on mine arm shall they trust. Yes. Ang aking katuwiran ay malapit. Bakit malapit? Gi-channel niya sa atin. We will face people of the world who are still in darkness. They are reachable. Kaya natin silang abutin. Kaya malapit ang kanyang righteousness, although God is in heaven. My salvation is gone forth. Ang aking kaligtasan ay nandyan na. Pinadala ko na. Sending His servants. Mine arms shall judge the people. Ibig sabihin yan, to those who will believe, He will judge. To those who will not believe, He will judge also. To those who will believe shall be judged unto salvation. To those who will not believe, they will be judged unto damnation. The isles shall wait upon me. Marami pa tayong pupuntahan, marami pang naghihintay. Kaya nga sabi ni Prophet Isaiah, pagsabi ng Panginoon, whom shall I send? Sabi ni Isaiah, here I am, Lord, send me. Tanong naman sa Isaiah, how long, Lord? Sabi ng Panginoon Diyos, as long as there is man, may tao pa ang mundo. Huwag kang huminto. Kaya the isles are waiting upon the Lord. Praise the Lord! Marami pang naghihintay ng mga isla.
Marami pang naghihintay na mga tao. Habang may mga tao sa sanglibutang ito, we will never cease. Di ba yung message kayo ng umaga sa devotional? From strength to strength. You have given already some blessings in happy sharing. We will not stop in doing that. We will be performing this sharing out of love, out of charity, more and more. Abundantly. Kasi maraming naghihintay na mga aisles, na mga kaluluwa sa kanyang kaligtasan. Praise the Lord! Marami talagang naghihintay. Salamat ako kay Lord Jesus, yung quotation na kinote ko. Dami kong siguro 5 na kumpanya. Ang dami palang company dito sa Davao na nagbibenta ng roofing. May kanya-kanyang factory, may kanya-kanyang planta. First canvas ko, 60K, mahal. Nag-advise na lang siya sa akin, manap ka na lang pastor ng iba kasi mahal ngayon sa amin. Next canvas ko, 48. Yang 60, yang 48, wala pa yung tracking. Pagkatapos, meron 45, wala pang tracking. Pero ano yan ha, gauge. Yung makapal, hindi yung manipis. Lastly, pagtawag ko, nagtaka ako yung kanyang company, Agape Steel. Because it sounds, religious. Sabi ko, sir, meron pa bang discount yan, sir? Kasi gamitin namin sa church. Mao ba? Pastor man ko. Hinungdan, nagtukod ko ang company para makatabang ko sa mga simbahan. Sige, unsa man ang imong order. Papa ko nag-ingon nga, pastor ko. Mao ni sir, mao ni pastor ang akong order. 27 pieces, 5.20 cm ang katason sa kada isa. O katong ridge roll. Paghatag niya sa ako sa computation, niingon siya sa ako, pastor, kay para man na sa simbahan, usually kana kalayo nga Davao Oriental 10,000 ang tracking charge namo ana. Pero librehon nako ang tracking. Praise the Lord. Onya mao ni total pastor. Kay i-discount nako nimo 46,000. Onya i-discount pa gyud nako pastor. Himo na akong 44,000. Libre tracking, mura. Wala ko ni kuha sa Cagayan. Diri jud ko sa Davao ni kuha kay naagi dari ang gauge. 4 itong pinakabaga. So, sige. Nya, pastor, wa kay down payment. COD. Pag-deliver namo diha pa ka mo bayad. O di kaganahan sa produkto ayaw bayari. Ha? Wow ba? Praise the Lord. Sabi ko, sige po. Adi na ito, muhulat ng abot pa na. Agto na ito nas planta, tanaw na ito na iyang gi-offer sa ito. Okay, di. Praise the Lord. Praise the Lord. Sabi ko, salamat. So yun ang pinasa ko sa mga officers. Ito yung pinakamura na nakanvas ko. Hindi na ako naglagay doon ng mga amount sa mga previous. Ito na. So, salamat tayo kay Lord Jesus. Dahil maraming matutulungan talaga sa Happy Sharing Project. Praise the Lord. Napakarami talaga. Sabi ko, Lord Jesus, salamat po dahil damang-dama namin ang inyong pangako, damang-dama namin ang inyong mga, lahat ng inyong mga sinasabi, talagang totoo talaga lahat. Sabi ko, maraming salamat po. The more we got accomplishment, the more God will be happy. The more God will be happy to all of us, the more He will entrust us more blessings to our lives. Praise the Lord. That marami pa. Kaya sabi ko nga sa mga pastors doon, mag-pray kayo dito. Bigyan kayo ni Lord Jesus ng sarili nyong sasakyan, 4x4. Lalo't na kayo dito. Execute. Kayo mga members dito, kayo, tupad kayo sa tithes ninyo ha. Huwag kayong mag-easy-easy para pagpalain. Alam nyo ba ang Davao Congregation? In-example ko kayo. Dumating ako dyan, ang mga membro dyan, walang-wala. Kasi nagsimula pa si Pastor Samuel Gabre, pinundar yung spiritual muna, tsaka yung
material. Nung nilagay ako ni Jesus dito, mga membro dito, wala kang makitang halos walang sasakyan. Puro nag-arkila, walang house in lot na sarili, wala. Nag-pray ako kay Lord Jesus, Lord, teach me what to do for your people to be saved and to be blessed. Isa na binigay ni Jesus yung tithings. Tinuro ko yan, tithings. Anong nangyari sa Davao congregation? As they faithfully to their tithes, unti-unti, ultimo si Brother Ching, nagkaroon na ng house and lot, nagkaroon na ng sasakyan. Tuwing linggo, halos puno na yung ating open space dyan. Si Sister Merly, yung dating kasangbahay ni Sister Susan, meron ng sariling van. Halos kung ilan yung pamilya dito sa loob, yan yung sasakyan dyan. Example ang Davao. Gusto nyo maging katulad sa Davao, sundin nyo ang ginawa ng Davao congregation. Maya-maya, marami na nagpa-pray, nag-endorse na ng kanilang mga sobre. Sabi ko, ganito gawin nyo. Walang pastor na walang notebook, dapat may notebook. Maglista ka. Tuwing linggo, ilista mo, number 1, sino yung nasa sobre. Kayo naman mga membro, ang tithes nyo, ilagay nyo sa sobre, lagyan nyo yung pangalan nyo. Tithes, ilagay nyo. Kasi kami na mga pastors, nagre-record kami. Ang basihan ng aming tithes o tithes doon sa aming tinanggap mula sa inyo. Kaya kayo membro, kayo mauna magkaroon ng sasakyan bago kami. Kasi kayo una dadaanan ng blessing, ipasa nyo sa amin yung portion namin, tsaka kami mabibless. So, if you want, all of us will be blessed. Let us be faithful to tithes. Praise the Lord! Pati yung kinasal, alam niyo naman, magkano yung doon, na-gather nila sa Sabuagan, umabot ng 58K. At least, meron silang panimulain. Praise the Lord! Tapos nung nag-prayer ako, nilapitan ko sila, sabi ko, yung unang tanggap nyo ng blessing sa pagsama nyo as husband and wife, parangalan nyo siya, mag-tithes kayo. Opo, Pastor. Saan kami mag-tithes? Saan kayo nagsisimba ngayon? Saan kayo membro? Praise the Lord! Kaya kung sugaban ko yun, pwede God. Dito sa akin, kasi ako ba yung nagkasal sa inyo, ha? Ikaw nagtuturo, tapos iliko ka. Hindi, pwede yan. Praise the Lord! Dito sa kongregasyon, kung saan kayo membro. Ayun. Already. Done. Tinanong ko yung kumusta kayo dyan? Tinanong ko yung isang bagay. Magkano? 5,800. Okay, good. At least, sumunod sila. Praise the Lord! Kasi, iyan ang na-bless ang Davao congregation sa faithfulness. Kaya tuloy, lahat. Yung mga bahay na kukunin na sana, nabayaran. Yung kakarating lang dito ni Sister Inday Duterte. Praise the Lord! Nagpa-pray, December, na fully paid yung kanilang bahay na matagal ng pinaghihirapan nila. Ultimo yung taga-Malaysia, pumunta ng Manila hanggang dumating sa Davao, meron ng house in lot. Kayo nag-celebrate ng birthday si Sister Carol. Na-realize kong laki pala ng bahay nito. Grabe palang blessing na ito. Praise the Lord! Kasi yung heart nila is how to accommodate pastors and missionaries during June 15. Kaya pinalaki ng husto. Laking contribution yan. So, sino pa dito sa atin ang walang house in lot? Ultimo nga, Sister Peli, meron. Praise the Lord. Si Brad Samuel at saka si Sister Linlin, pasimple-simple lang yan. Ginagawa na yung nila. Kanina pa lang natanggap ko yung perspective, ang ganda. Praise the Lord. Nagandahan ako doon kasi meron ng sasakyan nakapark. Sabi ko talaga, praise the Lord. Ayan man ang ni Brad Sam, yung kanyang goal, palit sakyan and way kaparkingan. Yung bahay dyan na dinisign, mayroong parking space talaga para sa sasakyan. Lahat.
Wala na akong naisip dito. Lahat na ata, meron na. Blessed na, blessed na. Praise the Lord. Oh, si Brad Silio, naghihintay na lang yan. Yung 4 wheels niya, malapit na yan. By the grace of God, by the power of God. Oh, tiis-tiis lang. Hintay ka lang. Be patient. Praise the Lord. Oo. So, yun. Para bang si Digong, bakit nanalo sa pagka-presidente? In-example niyo yung Davao eh. Ito atin, hindi naman ito pasikatan, hindi naman ito political, but we are promoting the righteousness of God. Praise the Lord. Sinishare lang natin. Oh. Kaya ang ginagawa ko ngayon, every visit ng simbahan, hindi pwede na hindi ko ituro talaga yung way of God na i-bless niya ang kanyang mga people para yung mga pastors hindi maghirap, para yung mga members hindi rin maghirap. Kaya that is part of God's righteousness. Para lalo pa tayo makakagawa ng marami pang mga gawain. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.